si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Hindi na umano'y kinagulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang pag-utos ni Chinese President Xi Jinping na maghanda ang militar nito sa posibleng maritime conflicts. Ayon sa Pangulo, hindi na umano ito bago dahil normal naman na itong ginagawa ng China. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Pangulong Marcos na dedepensahan ang maritime territory ng bansa na patuloy na inaangkin ng China. Inilunsad kamakailan ng MMDA ang bayanihan sa barangay project nito sa lungsod ng Parañaque. Alinsunod sa adhikaing tugunan ang kalikasan sa mga lungsod at kapaligiran. Ang kaganapan tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa adhikain ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na tugunan ng paglilinis ng kapaligiran sa mga lungsod, inilunsad ng ahensya ang bayanihan sa barangay project sa Parañaque City kahapon ika-14 ng Marso. Sa naganap na bayanihan, nagtulong-tulong ang mga kawani ng ahensya sa pagsasagawa ng mga aktibidad tulad ng drainage declogging, anti-dengue misting, sidewalk clearing at pagsasaayos ng mga pavement markings at mga traffic signages sa lugar. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng cleanup drive na ito sa iba't ibang lugar ay mahihikayat ang bawat mamamayan na makiisa upang mapaganda at mapanatiling malinis at ligtas ang kapaligiran. Pinangunahan ni MMDA Acting Chairman Attorney Romando Don Artes ang naturang proyekto at sinabing mahalagang maipakita sa mga estudyante sa lungsod, pati na rin sa mga guro, magulang at mga residente sa bawat barangay ang tamang pamamahala ng basura nang sa gayon ay makatulong sa pagpapaunlad ng komunidad. Bukod sa paglilinis ay sinabayan din ang proyektong ito ng isa pang isinusulong na programa ng ahensya, ang Recyclable Small Palit Grocery Co Project sa ilalim ng MMDA Mobile Materials Recovery Facility kung saan pwedeng ipalit sa grocery items ang mga dalang basura ng mga residente na isa sa mga inisyatibo ng Metro Manila Flood Management Project. Ang proyektong ito na ginanap sa Silverio Elementary School ng lungsod ay sa ilalim ng programang Kalinisan sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 13 Vietnamese national matapos mapag-alamang nagpapatakbo ang mga ito ng mga iligal na health spa at clinic sa lungsod ng Makati. Ayon sa BI, nagsampa na sila ng kaso sa mga arestado dahil sa paglabag ng Philippine Immigration Act of 1940. Inudyok naman ni BI Commissioner Norman Tansinco ang mga lokal na unit ng pamahalaan na siyasatin ang kanilang lugar ukol sa mga negosyong nakapwesto upang agaran nilang maaresto ang mga ito. Matapos nito, agad namang itinungo ang mga arestado sa BI facility ng Taguig para sa kanilang nalalapit na deportasyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Wars. Sa ulo ng mga balita, DOH at ilang international health partners layong pahusayin ang medikasyon sa tuberculosis. BFP na-recover ang 4 na bangkay sa kuweba ng Bukidnon, bunsod ng umano'y treasure hunting. VP Sara Duterte dinepensahan si Pastor Kibuloy at ang SMNI. Chairperson De Vera muling kinasuhan matapos umanong hindi may pagkaloob ang 10.3 bilyong pisong scholarship. BI inaresto ang 13 Vietnamese dahil sa pagpapatakbo ng mga iligal na health spas sa Makati. Gilas Team maarangkada sa 2024 FIBA 3x3 Men and Women Asia Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Inabisuhan ng Government Service Insurance System o GSIS ang publiko na hindi na ito sasagot sa mga katanungan ng miyembro nito sa Facebook. Payag ng GSIS ito'y upang maiwasan ang insidente ng scams na siyang talamak ngayon at maraming nabibiktima. Kaya't inanunsyo nito na magpadala ng mensahe sa email at hotline para sa katanungan ukol sa membership. Isinusulong ngayon sa Senado ang pagbabawal sa mga online content na siyang nagpo-promote ng sugal. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Nararapat na pigilan ang paglaganap ng pagsusugal sa internet at social media para sa proteksyon ng kabataan. Ito ang sentimiento ni Senate Chairman on Public Information and Mass Media na si Senator Robin Padilla. Kaya naman isinusulong niya ngayon ang pagbabawal ng mga online content na siyang naghihimok ng pagsusugal. Aniya ang pagsusugal ang pinag-uugatan ng pagkakasangkot ng mga kabataan sa addiction, krimen at social issues. Layon umano ng kanyang inihain na Senate Bill 2602 na mabawasan ang pagkaka-expose ng mga kabataan sa mga content na ukol sa pagsusugal. Kung sakaling maging ganap ang batas na ito, ang mga magsusulong ng gambling contents ay maaaring makulong ng hanggang 1 taon o hanggang 500,000 pisong multa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Natunto ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang nasa 1,079 na karton o katumbas ng higit sa 100,000 perasong vaporized nicotine o vape sa isang warehouse sa Laguna kamakailan. Ito'y matapos ang isinagawang raid operation ng ahensya sa isang warehouse sa San Pablo City na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 individual, kung saan napag-alaman na ang mga ito ay hindi rehistrado. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., nagkakahalaga ng higit sa 75 milyong piso ang kabuang deficiency taxes na kinalkula ng ahensya sa isinagawang raid. Ang mga sospek ay mahaharap sa mga kasong kriminal tulad na lamang ng filing of return and payment of excise tax on domestic products sa ilalim ng General Register Number 180909 ng Section 130. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH at ilang international health partners layong pahusayin ang medikasyon sa tuberculosis. BFP na-recover ang 4 na bangkay sa kuweba ng Bukidnon, bunsod ng umano'y treasure hunting. VP Sara Duterte dinepensahan si Pastor Kibuloy at ang SMNI. CHED Chairperson De Vera muling kinasuhan matapos umanong hindi may pagkaloob ang 10.3 bilyong pisong scholarship. BI inaresto ang 13 Vietnamese dahil sa pagpapatakbo ng mga ilegal na health spas sa Makati. Gilas Team maarangkada sa 2024 FIBA 3x3 Men and Women Asia Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Dinipensahan ni Vice President Sara Duterte si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy kaugnay ng kinahaharap na kaso ng pastor at ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI. Ayon kay VP Sara, mistulang itinuturing na umano agad na guilty si Kibuloy sa kanyang mga kaso na base lamang sa mga testigo na di naman umano napapatunayan ang kredibilidad. Aniya, ito umano ay pandarahas o hindi patas. Samantala, iginiit ng biseng presidente na issue ng media freedom ang pagpataw ng indefinite suspension sa SMNI.
Palalawakin pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program kung saan mas dadami pa ang magiging benepisyaryo nito. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Ibinahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mas lalawak pa ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program o FSP sa darating na buwan ng Hulyo. Payag ni DSWD Assistant Secretary for Innovations Baldir Bringas, layo ng kagawaran na madagdagan ang bilang ng mga benepisyaryo mula 3,000 hanggang 300,000 dahil nais nitong makamit ang 1 milyong benepisyaryo sa taong 2027. Dagdag pa niya, ang pagpapatupad na ito ay paraan upang matulungan ang mga mahihirap, magsasaka at iba pang sektor ng lipunan. Tinitignan din ng kagawaran ang karagdagang akreditasyon sa Small and Medium Enterprises o SMEs para sa mas pinalawig na bilang ng mga benepisyaryo. Ang FSP na proyekto ng pamahalaan ay layuning masolusyonan ang kagutuman na nararanasan ng mga low-income households sa bansa. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa balitang pampalakasan, aarangkada sa 2024 FIBA 3x3 Asia Cup 2024 ang Gilas Pilipinas Men and Women Team sa ika-27 hanggang ika-31 ng Marso. Puspusan na ang paghahanda ng dalawang pambansang koponan kung saan ang bansang Singapore ang mag-host para sa ikatlong sunod na taon. Matatandaang dinominahan ng Gilas Men ang nakaraang FIBA Asia Cup qualifier noong nakaraang buwan, kaya't nais nilang i-maintain ang momentum at pagbutihin ang kanilang 10th place finish sa nakaraang edisyon ng kompetisyon. Gayon din ng Gilas Women na nagnanais na pagbutihin ang kanilang 7th place finish sa nakaraang taong edisyon ng 3x3. Samantala, inaasahan naman sa mga susunod na araw ang pag-aanunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas para sa final lineup ng bawat koponan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Floors. Sa ulo ng mga balita, DOH at ilang international health partners layong pahusayin ang medikasyon sa tuberculosis. BFP na-recover ang 4 na bangkay sa kuweba ng Bukidnon, bunsod ng umano'y treasure hunting. VP Sara Duterte dinepensahan si Pastor Kibuloy at ang SMNI. Chairperson De Vera muling kinasuhan matapos umanong hindi may pagkaloob ang 10.3 bilyong pisong scholarship. BI inaresto ang 13 Vietnamese dahil sa pagpapatakbo ng mga ilegal na health spas sa Makati. Gilas Team maarangkada sa 2024 FIBA 3x3 Men and Women Asia Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.